Paano daw magtanim ng kalamansi? Madali lang. Kung magtatanim ka lang, madali lang. Basta meron kang budget. At saka maghahanap ka ng may alam sa kalamansi. Mag-research ka sa Google. Magtanong ka dun sa may kalamansi. Or manood ka sa YouTube. Yung mga nagvo-vlog. Marami dyan. Tapos, magtanong ka sa DA. Department of Agriculture. Mag-research ka muna. Tapos, tanungin mo yung sarili mo, bakit gusto mong magtanim ng kalamansi? Bakit kalamansi? Anong reason mo? Tapos, tanungin mo sa mga may alam kung saan yung mga legit na nagbebenta ng kalamansi, seedlings, yung punla, usually sa Batangas, nanggagaling yung mga magagandang punla. Kasi merong punlang medyo matanda na, hindi na masyadong lalaki yun. Mahirap siyang palakihin. So, dapat yung magandang punla. Tapos, hanap ka ng magtatanim, yung marunong magtanim kasi may sukat yun. Tsaka, dapat may lupa ka. Natatamnan. Kung wala kang lupa, pwede kang mangupahan ng lupa para tamnan ng kalamansi. Tapos, kailangan kasama sa research mo yung pag-aalaga para ma-maintain yung kalusugan ng kalamansi. Kasi parang tao din siya. Although hindi mo alam kung may pakiramdam siya or may utak. Kasi nagkakasakit din yung kalamansi. Seasonal, iba-iba yung sakit ng kalamansi. Iba-iba din yung gamot. And then yung fertilizer, kailangan alam mo din. Meron kasing fertilizer na hiyang ng ganitong lupa or hindi, ganun. Kailangan mag-experiment ka din. Madami yung gugugulin mong panahon para sa research bago ka magtanim ng kalamansi. Kailangan gusto mo talaga. Tsaka determinado. Desire. Kailangan may desire ka para at least kapag napagod ka, dahil mahirap mag-alaga ng kalamansi, dapat desidido ka. Kahit mapagod ka, kahit parang susuko ka na, kaya mong balikan yung mga kalamansi. Kahit na minsan parang ang hirap-hirap nilang gamutin kapag may sakit sila. Kailangan meron kang budget. Kasi magastos. Yun lang naman. Bali, ang kailangan mo lang talaga is budget, tsaka knowledge, kaalaman. Alamin mo ang lahat-lahat bago mo pasukin. Dahil
maraming beses, pwede kang sumuko sa pagkakalamansi. Yun lang.